resulta ang magsasabi sa amin kung kami po ay tinawag ng Diyos. The passion in our hearts na wala pong pagdududa sa aming sarili na ang kapakanan lamang ninyo ang tangi naming nasa isip. Ano man ang nagiging resulta ng inyong mga buhay ay hindi kami titigil. At yun po ang nakita ko sa pastor na ito. Pangilang, yung pong church na kanya pong pioneer ulit, the highly favored church. Ilang buwan na po yung pastor? Taon na po ba? 1 year. Pang ilang church nang pinundan mo yun? Pang 102? Pang-apat, no? Itatanim, aalagaan yung mga tupa, at merong magte-take over. So yun po ang kanyang calling. So yung wisdom po na meron siya, ay atin po masasaksihan ngayon. Amen? Excited ba kayo? Parang ako lang excited. Amen? Gustong-gusto ko nga po yung mga naririnig ko na word of wisdom mula sa kanya. So, meron na po siyang experience na narinig ko kanina, 30 years of experience sa pagtuturo. So, could you imagine yung pong mga bagay na ito? Sabi ko nga, kung meron tayong matututunan sa ating mga magulang, yun po ay ang kanilang mga karanasan na hindi na ituturo sa eskwelahan o ng anumang klaseng libro. Dahil yung pong karanasan na yon ay tunay at totoo. Hindi mo kailangan patunayan pa. So, ang experience po ng ating pong pastor ay babahagi sa atin. At alam ko po na tayong lahat ay mapagpapala ngayong gabi. So, hindi ko na po patatagalin pa. Amen? Galing pa po sa Pilipinas. Amen? At nung kasalukuyan na nagka-cancel ng mga flight, siya po ay habang nasa ere, tinitignan niya yung mga missiles. Siya po ay gumagano-gano. Kung ba makarating siya, iwasan ko. Amen? So kaya po, nakarating siya ng buong buo. Meron lang po isang buhok na naiwan. Amen. Praise the Lord. But again po, hindi ko na patatagalin ang ating pong man of God for tonight, si Pastor Lito Odela. Salamat po. Okay, good evening everyone. Hallelujah. Ganyan po yung mga kulang ng heights. Salamat po kay Pastor Manny. Nakarating po ako sa pamamagitan ni Pastor Gilson. At yan po ay lahat ay biyaya ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are blessed. Amen? So pumalakpak nga po ang mga pinagpala ng Diyos. Hallelujah. So, nakasama namin kanina din si Pastor Manny sa anniversary po, 3rd anniversary po ng SOF Abu Dhabi. Hallelujah. At ngayon, dumiretso po tayo dito sa Dubai. Pinagpala nga pong lubos talaga ang Wave Church. Amen? Hallelujah. Ang Diyos, sabi nga, kung ano ang kanyang pinasimulan, iyan ay kanyang ipagpapatuloy sa atin. Amen. Once na sinimulan kang pagpalain, tuloy-tuloy kang pagpapalain ng Diyos. Hallelujah. Because God is really good sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, dadaling ko po kayo sa mensahe, the dispensation of grace. Pag sinasabi pong dispensation, ito po ay era or tinatawag po nating age. Praise God. Ang sabi ng Ephesians 1:10, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Mga kapatid, sabi po dito, dispensation of the fullness of time. Hallelujah. So binabanggit po ang dispensation. Again, mga kapatid, pag sinasabing dispensation, ito po ay era ng pagpapala at kapuspusan po ng Panginoon. Para lalo natin maintindihan, dalhin ko po kayo sa mga dispensation sa Bible. Una po na dispensation ay dispensations of innocence. Nung hindi pa ho nag-fall si Adan. At ang kaakibat po na covenant ay tinatawag na Edenic Covenant. Then after that, ay pumasok po ang dispensation of conscience. Nang magkasala na si Adan, at ito naman po ang covenant ay tinatawag na Adamic
covenant. And then, pagkatapos po ng dispensation of conscience, papasok naman po ang dispensation of human government. Ito po ay panahon ni Noah. At ang covenant nila noon ay tinatawag na Noahic Covenant. At pagkatapos po niyan ng human government, pumasok po mga kapatid sa dispensation of promise. Ito po ay panahon ni Abraham at tinatawag po ang covenant na Abrahamic Covenant. Then after that ay pumasok po ang dispensation of law. At ito po ay panahon ni Moses at ang kanilang covenant ay kilalang Mosaic or Palestinian Covenant. Alam po natin na ang era sa panahon ni Moses ay era ng batas. Hallelujah! At after that, mga kapatid, ay atin pong makikita na pumasok po ang tinatawag na dispensation of grace. Ang dispensation of grace, ito po ang tinatawag natin na Messianic Covenant that Jesus will die on the cross. At dito po sa dispensation of grace, ito po ang tinatawag natin na better covenant. Ito ang binabanggit sa Hebrews 8:6. Ang better covenant established with better promises. Ulitin ko, ang better covenant established in better promises. Sabi nga ng Bible sa Corinthians, gaano man kadami ang pangako ng Diyos, ang kanyang tugon ay yes. Wala pong wait, wala pong no, lahat ay yes. And according to A.R. Bernard, there are 8,810 promises mayroon ang Biblia. O ulitin po, 8,810 promises mayroon ang Biblia. At anong sabi ni Pablo? Lahat yon ay yes. Sabi mo, lahat ay yes. Wala pong no ha? Wala pong no. Wala pong wait. Pag tumugon si Lord, laging yes. Amen? Dinivide ko, mga kapatid, ang 8,810 promises into 365 days a year. Kasi mayroon tayo 365 days a year. Lumabas po sa isang araw, mayroon tayong 24.4 na pangako. At dinivide ko uli ang 24.4 promises sa 24 hours. Lumalabas sa bawat oras, may pangako ang Diyos. Wala yata akong kausap naman. Palapakan natin ang Diyos. 24/7, round the clock, gumagana ang pangako ng Diyos because we are now here in better covenant. Hallelujah! Sabi mo, I like that. Gusto niyo po ba yun, mga kapatid? Natutulog ka, ang promise ni Lord nagmamanifest sa buhay mo? Hallelujah, nagpapahinga ka, ang promise ni Lord ay nagmamanifest sa iyo because round the clock, the promise of God is manifesting sa buhay po natin. Amen? Okay, Old Testament, he or she or they found grace. Noah found grace. Abraham found grace kasi sila ang naghahanap ng biyaya. But in the New Testament, grace found me, her, or them. Because sabi ni Jesus, I came to seek and save the lost. Salamat kay Lord, lahat ng mga taga-Wave Church natagpuan at nasumpungan ng biyaya. O ulitin ko, in the Old Testament, sila ang maghahanap
ng biyaya. Kaya Noah found grace, but in the New Testament, grace found you. Kaya ka nandito dahil nasumpungan ka ng biyaya ni Lord. Amen? Masaya ba kayo mga kapatid? Hallelujah. So next mga kapatid, pagkatapos po ng dispensation of grace is dispensation of millennial reign. Ito po ang Davidic covenant na si Lord ay magre-reign ng 1,000 years kasama po natin na magre-reign sa 1,000 years. Pero yan po ay parating pa lamang. Pero sa ating panahon, put in mind, we are now in the dispensation of grace. Again, pag sinabing dispensation, era. Basa po tayo, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of the Son. And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father, wherefore thou art no more a servant, but a son. And if a son, then heir of God through Jesus Christ. Hindi na po tayo servant, tayo po ay mga anak ng Diyos. Mahina na naman ang amen. Kanina binanggit ko, ang amen ay may significant. Sabi ko nga, nang si Maria, sinabihan ng anghel, maglilihi ka, manganganak ka ng lalaki. Sabi ni Maria, paano mangyayari ito sa akin na hindi pa ako nakakilala ng lalaki? Sabi ng anghel, lulukuban ka ng Espiritu ng Diyos at magkukonsib ka. Dahil imposible, anong sabi ni Mary, mangyari ang ayon sa sinabi mo. In short, amen. Kaya pag kayo ay nakakarinig ng mga magagandang mensahe ng Diyos, ang sasabi mo, Amen! Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, hindi lamang pinapakinggan, sinasang-ayunan at sinasampalatayanan at inaangkin. Amen! Kaya sa simpleng amen, inaangkin mo ang word of the Lord. Huwag mong isarado ang bibig mo. Huwag mong tingnan ang preacher. Mukhang Bisaya ito. Praise God. Mukhang Pilipino ito. Obvious naman, mga kapatid. At sabi nila, mukhang marami-rami na ang pinagdaanan dahil halos wala ng buhok. Hallelujah. Sabi ko nga, kung kayo din ang nagdaan sa pinagdaanan ko, tiyak, wala na rin kayong buhok. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, wag lang po kayong nakikinig. Aangkinin mo ang salita ng Diyos by saying, Amen. Ibig sabihin, mangyari yan sa akin. Hallelujah! Amen! Praise God. So sabi ng Bible, when the fullness of time comes, sinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak. Hallelujah! Isinilang sa ilalim ng batas para ang mga nasa ilalim ng batas ay iligtas. Kaya wala na tayo sa ilalim ng batas, nasa ilalim tayo ng biyaya ng Diyos. At ng mga nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, hindi tayo servant. We are children of God. Nalaala ko tuloy yung prodigal son. Di ba umalis ang prodigal son, nagbalik, tinanggap ng ama. Nagmamaktol ngayon ang kanyang kapatid na panganay. Sabi niya, Ama, hindi ako sumuway sa iyo ni minsan. Pero kahit isang kambing lang, hindi mo ako ipinagkatay para sa aking mga kaibigan. Samantala, sabi niya, itong kapatid ko, na nilustay ang iyong kayamanan, nagbalik, ipinagkatay mo pa ng pinatabang guya. Anong sabi ng ama? Son, come. All I have is yours. Hindi lang kambing ang pwede mong katayin. Lahat pwede mong katayin because you are not my servant, you are my son. Kaya ang mga anak ng Diyos
Anong mayroon ang Diyos, mayroon ka. Pumalagpak nga po ang mga tagapagmana ng Panginoon. Gusto ko yung salitang mana. Ang mana, hindi pinagtatrabahuan, hindi pinag-iipunan, hindi pinag-iimpukan. Ang mana ay tinatanggap lang. At ang sabi ng Bible, because you are now son and daughter of God, ikaw ay heir ng Panginoon o tagapagmana ka sa pamamagitan ni Kristo. Tingnan mo po, heredero at heredera mga katabi mo. Mga tagapagmana yan. Amen. Pumalagpak ang mga tagapagmana. Hallelujah. Praise God. Kaya wag mong iismulin yan. Yung katabi mo na yan, mga tagapagmana yan. Amen? O sabi mo, I like that. So sabi ng Luke 4:18 hanggang 19, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year. Medyo post tayo ng konti. Punta muna tayo sa Greek. Because if you want to fully understand ng binabanggit sa Bible, balikan mo ang Griego. Dahil naisulat ang Bible sa Griego, sa Bagong Tipan. Sabi niya, to proclaim the year. Pag singular, mga kapatid, ang gagamitin ay enos. Pero ang ginamit dyan sa Luke 4:18 ay hindi enos, kundi inyautos. Ibig sabihin ng inyautos, years. Wala yata ang kausap. Hindi sinabi to proclaim the year. Ang sabi ng Bible to proclaim the years of the Lord's favor or grace. Hindi ka lang isang taon makakaranas ng biyaya, kundi years ng buhay mo. Because we are now in the fullness of time. Hallelujah. Sabi nga ng Mrs. Translation, to announce, this is God's year to act. Hindi ikaw ang gagawa para yumaman ka. Ang Diyos ang gagawa para sa iyo. And again, hindi lamang isang taon, kundi many years of your life, God will do something para pagpalain tayo. Amen? I like that. Sabi mo sa katabi mo, I like that. Praise God. Pumalagpak nga po ang mga pinagpala ng Diyos. 4 na bagay because we are now year of the fullness. Ano ba ang mayroon mga kapatid na ngayon ay nasa better covenant tayo? Number 1 ay fullness through Christ Jesus. Sabi nga ni Pastor Noel, hindi ka na magkukulang, hindi ka na mangungutang. Bakit? Full ka. Sabi mo sa katabi mo, full. Hallelujah. Amen? Basa tayo. Sabi ng Romans 15:29, and I am sure, sabi ni Pablo, that when I come unto you, I shall come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ. Grabe. Parang ako si Pablo, halimbawa, darating ako sa Dubai Wave Church at makikita ko ang mga membro doon na punong-puno ng pagpapala dahil sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus-Kristo. Amen? Pumalagpak nga po ulit ang full. Grabe! Ang sarap ng full. Sabi nga, ang hirap maging mahirap. Gusto mong kumain, hindi ka makakain. Pupunta ka ng mall, puro window shopping. Gusto ko yan, gusto ko yan. Pero wala kang pambili. Maganda yung nagsha-shopping ka na marami ang laman ng bulsa. Yung mga katabi nyo, mayayaman yan, hindi lang nagdala. Sabihin mo, mayaman ka, wala ka lang dala ngayon. Hallelujah. Pumalagpak nga pa ang mga mayayaman. Praise God. Hallelujah. John 1:15, for out of His fullness, abundance, we have all received. Sabi nga ninyo, all. Kaya pala tayo full, natanggap natin lahat.
Sabi niya, all had a share and we were all supplied with one grace after another grace, and spiritual blessing upon spiritual blessing, and even favor upon favor, and gift heap upon gift. Hindi po from miry to rich. Si Lord pag nagpala, from blessing to blessing to blessing to blessing. Amen? Salamat sa 10. Yung hindi nag-amen, bahala ka sa buhay mo. Uulitin ko, kailangan mong sangayunan ang kinin. Amen. Huwag kayong mag-alala. Praise God. Mabuti ang Diyos. Amen. Para bang ang dami niyong mga tinitingnan sa akin. Kinikilatis niyo ako mula taas pababa. Ang pakinggan nyo mensahe, hindi yung preacher. Amen. Kasi walang ibang pinakagwapo sa church nyo, kundi si Pastor Man. Wala rin ibang pinakagwapo sa SOF, Abu Dhabi, kundi si Pastor Gilson. Pero sa church namin, hindi sila ang gwapo. Ako din ang gwapo. Kanya-kanyang teritoryo yan. Praise the Lord. Amen. Pag si Lord magpala, blessing after blessing. Hindi mula sa mababa, itataas ka, hindi. Si Lord, pag nagpala, from goodness to goodness, victory upon victory, glory upon glory. Grabe si Lord. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, grabe na ito. Anong sabi ng Bible? I came that they may have and enjoy life, and I have life in abundance to the full, till life overflows. Kaya tayo may fullness na buhay. Amen? O sabi mo nga ulit sa katabi mo, para masundan na ako kanina, fullness of blessing. Amen? Anong sumunod, mga kapatid? Fullness, mga kapatid, ng lahat ng biyaya ng Diyos, at ngayon, fullness of life. Punong-puno ng buhay. Overflow. Masarap po ang buhay na punong-puno ng pagpapala. Amen? O sabi mo sa katabi mo, puno ka ng blessing. Wala pong kuripot sa full. Wala pong maimot sa nag-o-overflow. O sabi mo sa katabi mo, libre mo ako mamaya. Palapakan natin si Jesus. Hallelujah. Pangalawa, mga kapatid, para ni tayo, fullness, we are now, mga kapatid, ang tinatawag natin na dispensation of grace. Una, fullness tayo kay Christ, or full tayo kay Christ. Pangalawa, we have forever in Christ Jesus. Agree ba kayo? Sabi mo, forever. Sabi ng iba, walang forever. Mayroon. Mayroon kay Kristo. Hallelujah. Dahil ang sabi ko nga sa inyo kanina, anumang kanyang pinasimulan, ay kanyang itutuloy-tuloy yan. Sino na ang sinimulan pagpalain ni Lord? Hindi ka natitigilan ni Lord. Amen. Basa tayo. For God so greatly loved and dearly prized the world, that He have even gave up His only begotten unique Son, so that whoever believes, trust in, clings to, relies on Him, shall not perish, come to destruction, be lost, but have eternal life or everlasting life. So mga kapatid, ibig sabihin, mayroon tayong forever na kaligtasan. Sabi naman ng iba, pag nagkasala ka, lilipad ang Holy Spirit. Aalis ang Holy Spirit. Pag nagsisi ka, babalik uli ang Holy Spirit. Nagkasala ka, lumipad uli ang Holy Spirit. Nahilo ang Holy Spirit. Kasi ang akala nila, ang Holy Spirit, umaalis, bumabalik, umaalis, bumabalik. Hindi po. Once na ikaw ay pinanahanan ng Holy Spirit, that is forever. Pag once na iligtas ka, that is, sabi nyo, forever.
Huwag na kayo mag-isip, ano kaya sa rapture, Lord? Makakasama ba? Hoy! Sasama ka! Huwag ka na magduda because once the Lord save you, you are forever saved. Amen. We are forever in the Lord. Never doubt. Ang iba kasi pag nagkamali, ang kalabaw nga na apat ang paa nadudulas. Maraming mga tao ang nagagalit sa mga nangangaral ng grasya. Because once we were forgiven, we are forever forgiven. Bakit, Wari, yung gagawin mong kasalanan, pinatawan na ni Lord? Alam niyo po mga kapatid, sabi ko, in the time of Jesus, when He was on the cross, wala pa tayo, we are in the future. Kung ang pinatawad niya lang present, wala tayo. Pero once the Lord forgive, even your past, present. Alam naman ni Lord, magkakamali kami, mga pastor. Alam naman ni Lord na magkakamali ka. Kaya in advance, binayaran ni Lord para maranasan mo ang forever. May forever. Sa tao lang walang forever. Totoo yan. Kasi sabi ko nga, pag naging presidente ako, babaguhin ko ang kasal. Kasi sa kasal, ang tawag nila ay marriage contract. Ang contract natatapos. Marriage contract. Maganda yung sabihin, marriage covenant. Kasi ang sino mang sumira sa covenant, pinapatay. O sige nga, kung may marriage covenant, ikaw ba makakapag-iwalay ka sa asawa mo? Ang kapalit kamatayan? Ay wala na makikipag-iwalay. Kaya pag naging presidente ako, hindi na po marriage contract kasi may katapusan ang contract. Dapat marriage covenant, dapat para mag-asawa forever din. Amen? Parang ang iba nakaka-relate. Hallelujah. Pero ang covenant ni Lord, lahat ng ginawa niya is forever. Sabi mo, may forever ka kay Lord. Matthew 28:20, teaching them to observe everything that I have commanded you, and behold, I am with you all the days, perpetually, uniformly, and on every occasion, on the very close and consummation of the age. Amen, so let it be. Ano daw ang pangalawa na may forever tayo? Presence ni Lord. Kaya nga, ayaw na po na aawit tayo. Come, Holy Spirit. Wala na pong come. Andito na siya And that is forever. Never invite the presence of the Lord, because even you do not invite the presence of God, the Lord will be with you forever. Kahit nasa palengke ka, nasa presensya ka ng Panginoon. Si Moses nga, napakahalagang presensya. Lord, kung hindi mo ako sasamahan, wag mo na ako isampa sa bundok na yan. Because they were under the law. Pero tayo, hallelujah, wherever you go, kasama mo ang presence ni Lord. That is forever. Pumalagpak nga po ang bawat isa. Jeremiah 31:3, the Lord appeared of all to me, Israel, saying, yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn you and continued my faithfulness to you. Ano daw po ang isa pang forever? Praise God. Sabi mo, pag-ibig. Kahit madapa ka, kahit magkulang ka, ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago. Hallelujah. Amen? Agree ba kayo? Pag minahal ka ng Lord, minsan, that is forever. Kaya pag nalulungkot ka, huwag mo sabihin, wala na yata nagmamahal. Mayroon! Si Jesus
ang nagmamahal sa'yo. Hindi ka man mahalin ng sino pa man, si Lord will love you forever. No matter what, no matter how, magkamali ka man, magkasala ka man, mahal ka pa rin ng Panginoon. Because that is forever. Isa pa po, Psalms 23:6, surely, or only goodness, mercy, and unfailing love shall follow me all the days. Forever ba? Forever yan. All the days. Hindi ka na maghahabol ng promotion. Promotion na ang maghahabol sa'yo. Amen? Hindi ka na magsisikap na increasean ka ng sweldo. Ang kumpanya nyo na, asa na ba si ano? Increasean ko ng sweldo. Bakit? Ang mercy, ang blessing na ang hahabol sa inyo. Amen? At ang sabi ng Bible, all the days, that is forever. Hallelujah. Amen? Parang masarap ito. And then, last na forever, I will make an everlasting covenant with them. Sabi niya, I will never stop doing good to them. Ay, grabe pala. Sabi ng Lord, gagawa ako ng tipan. Hindi ko kayo tatantanan at titigilang gawa ng mabuti. Hallelujah. Grabe. Covenant yan. Hindi yan mababago. Kaya araw-araw kabutihan ng Diyos ang ating mararanasan. Anong sabi doon? Sa kanina, only mercy. Amen? Mahina na naman ang amen. Ang hirap talaga. Ang mga Pilipino talaga ningaskugon yan eh. Pag ginanyak mo yan, talagang umaapoy. Maya-maya wala na naman. Praise God. Amen! Palapakan natin si Jesus. Kaya mga kapatid, araw-araw, oras-oras, minuminuto, you can expect that only goodness ng Lord ang iyong mararanasan. Kasi yun ay tipan ng Panginoon. Pangatlo, second to the last, favor or grace of Jesus Christ. Sabi po ng John 1:14, hallelujah. And the word Christ became flesh, human, incarnate, and tabernacled, fixed his tent of flesh, live a while among us, and we actually saw his glory, his honor, his majesty, such glory as an only begotten Son received from his Father, full of grace, favor, loving kindness, and truth. Sabi mga ninyo, full of grace. Sabi nga ninyo, full. Lahat ng mga unmerited, unearned, undeserved, mayroon tayo. Dinifferentiate ko nga, ano daw ang pagkakaiba, Pastor Lito, ng mercy at saka grace? Ang mercy, si Ate Mercy, hallelujah, nararapat kang parusahan kasi nagkasala ka. Pero dahil sa mercy, hindi mo na naranasan ang parusa. Ang biyaya, hindi mo dapat tanggapin. Kasi we are not worthy. Pero ang biyaya, kahit hindi ka karapat dapat, tinanggap natin. Amen? Sabi mo nga ninyo ulit, full grace. At sabi po ng 1 Peter 5:10, gusto ko po itong verse na ito, and after you have suffered a little while, the God of all grace, who imparts all blessing and favor, who has called you to his own eternal glory in Christ Jesus, will himself complete and make you what you ought to be, establish and ground you securely, and strengthen and settle you. Sabi ng Bible, ang Diyos na sinasamba mo, ang Diyos na sinasampalatayanan mo, ang Diyos na pinaglilingkuran mo, Diyos ng lahat ng biyaya. Amen? O sabi mo uli, lahat ng biyaya. At ang sabi ng 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace, every favor, and earthly blessing come to you in abundance. Sabi nga ninyo, God is able. Kaya ba ni Lord? Kaya ba ni Lord? Hallelujah. Alam niyo po, ang daming bilin sa akin. Pag dumaan ka ng immigration, ganito, ang daming bilin. Pero alam niyo po, ang sabi ko sa sarili ko, bahala ka na ni Lord. Bahala ka na, Lord. Pagdaan ko, saan ka pupunta?
Abu Dhabi, Dubai. Anong gagawin mo doon? Mangangaral. Bibisita ng ating church. Praise God. Saan ang church mo sa Pilipinas? Tarlac at saka Pampanga. Tuloy na. Grabe. Samantala ang nasusundan ko, ang daming mga papeles, ang mga nilabas. Pero ako, ang nilabas ko lang biyaya. Sabi ko, smooth. Nung nakapila ako, sabi naman ng mga nakapila na una, lumalabas, kansilado daw, kansilado. Pero ako para akong nakapila pa rin. Kasi alam niyo po, ang Diyos niyo, Diyos ng himala. Sabi ko, Lord, kung sila kansilado, ako hindi. Mag-isa akong sasakay sa aeroplano. VIP. Pila-pila ako. Pinapakiramdaman ko. Praise God. Ituloy-tuloy, mga kapatid. Nakarating po ako dito sa inyong dahil sa biyaya ng Lord. Hallelujah. Kasi sabi ko, kung makakancel pa, ang hirap na bumalik. Ang dami ko ng mga bit-bit. Praise the Lord. Maganda yung hindi na babalik tayo. Amen? Praise God. Sabi ko nga, Lord, wala akong pera ng Dubai. Wala akong pera ng Abu Dhabi. Pero praise God, salamat sa biyaya ng Lord sa nag-sponsor. Sabi ko kay Lord, ibalik mo ng maraming beses. May pagkain. Nakakain ako. Hallelujah. Bakit? Lahat yan ay biyaya ni Lord. Kasi your God is able. Huwag mong isipin how you will become rich. Just believe your God because He is able to make you rich. Posible sa Lord lahat. Amen? Palapakan natin si Lord. Palapit na po ako mga kapatid. Now to Him who by in consequence of action of His power that is at work within us is able to carry out His purpose and do super abundantly for far over and above all that we dare ask or think, infinitely beyond our highest prayers, desire, thoughts, hopes, and dreams. Ang Diyos mo, kayang lahat yan to pa rin. Sino po ang may mga desire? Sino po ang may prayer? Sino po ang may mga pag-asa? Sino po may mga panaginip? Sabi ng Bible, your God. Hindi sinabi, you are able. Ang sabi ng Bible, your God is able. Far above. Sa ibang translation, exceedingly, abundantly, above all. Ibig sabihin, ginamit ng mga superlative, wala nang hihigit sa superlative. Pag humingi ka ng milyon, pwedeng ibigay sa iyo ng Lord, 100 milyon. Kasi pag gumawa si Lord, higit sa pinapanalangin mo. Amen? Sino ulit may mga panaginip? Sabi mo, higit dyan ang ibibigay ng Diyos. Amen? Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. And last, praise God. Hallelujah. So lahat ng biyaya pwedeng pasaganain ng Lord. Pang-apat, this will be the last. Fairness with Jesus Christ. Sabi mo, fair. Ibig sabihin, same. Tulad ng ating Panginoon. Basa tayo, Romans 8:11. And if the Spirit of Him who raised up Jesus from the dead dwells in you, then He who raised up Christ Jesus from the dead will also restore to life your mortal, short-lived, perishable bodies through His Spirit who dwells in you. Tingin kayo, hiramin ko lang po, ang Espiritu na mayroon si Jesus, same Spirit na mayroon ka. And that Spirit of Jesus can heal. And that Spirit of Jesus can stop the storm. And that Spirit of Jesus, hallelujah, ay nakakapag-proclaim ng mabuting mga bagay at pinapangyari. At again, that Spirit is same that is in you. Amen? O malakas na amen. Sabi mo, amen. Hallelujah. Kaya wag ka magduda.
Yung espiritu na mayroon si Jesus, same spirit that you have. Kaya wag mo sabihin, kaming mga pastor, dahil wala ng buhok, mas anointed kami kaysa inyo. Si pastor, mas anointed kaysa inyo? Hindi po. Because the anointing that your pastor has is same anointing that you have. Wala pong lamangan. Amen? Kami po, mga kapatid, malalaman mo ang pastor kung saan dumadapo ang Holy Spirit kasi yun ang nawawala ng buhok. Ako po dito sa akin dumadapo ang Holy Spirit. Pagka ang pastor maluwang na yung kanyang noo, doon dumadapo ang Holy Spirit. Amen. Tingnan mo nga ang katabi mo, saan ba dumadapo ang Holy Spirit? Palapakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Joke lang po yun. Pero wag po kayo mag-iisip na mayroong greater anointing. We have the same anointing. We are all anointed. And again, that spirit ay mayroong kapangyarihan. Sa amin nga, may lugar doon na may mga multo daw, may mga maligno. Paggabi, hindi na sila dumadaan doon. Tsatsagay nila, umikot ng kalayo-layo kaysa dumaan sila doon. I-shortcut yun. Ako ang dumaan. Sabi ko, magsitabi kayo, dumadaan ang anak ng Diyos. Wala man nagparamdam. Bakit? The anointing of Jesus is the same anointing that you have. Ako nga, mga kapatid, kasi ang mga wala ng buhok, madali na pong sipunin pag inaambunan. Kaya ayaw ko magpaambon. Pag inaambunan ako doon, paulan na, ang sasabihin ko, ulan, postpone muna. Dadaan ako. Aba, hindi tumutuloy. Dahil alam ko, ang espiritu na mayroon ako, same spirit na mayroon si Jesus na kayang patigilin kahit ang bagyo. Amen? Amen? Hallelujah. Kaya hindi basta-basta ang katabi mo, makapangyarihan yan. Amen? Hallelujah. Amen? Hallelujah. So John 17:23, praise God. I am in them and you are in me, so they are completely united. In this way, the world knows that you have sent me and that you have loved them in the same way you have loved me. Paano minahal si Jesus ng Ama, ganun ka rin minahal ng Ama. Same. Same. Amen? And then, dagdagan pa natin sa pag-ibig, John 17:23, I am them. Balik tayo sa quotation. We will not be able to know how much the Father loves us unless we know how much the Father loved Jesus. Hindi mo maintindihan kung gaano kakamahal ng Ama, maliban maintindihan mo muna kung gaano kakamahal ng Ama si Jesus. Amen? Ngayon, balik tayo. Na-share ko kanina pero i-share ko rin ng kaunti sa inyo bago ako magtapos. Sabi po ng Matthew 4:4, hallelujah. Sabi niya, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sabi ng Bible, hindi ka lang mabubuhay sa tinapay. Kung sa Bisaya, hindi ka lang mabubuhay sa kamote. Hindi ka lang mabubuhay sa saging. Hindi ka lang mabubuhay sa kanin. Dapat ka rin mabuhay sa bawat lumalabas sa bibig ng Diyos. Ngayon, in context, mga kapatid, actually ang Bible, wala po yung mga chapter, wala yung verse. Tuloy-tuloy yan. Kung babalik tayo, nasa chapter 4 tayo, balikan natin ang 3. Ano ba ang lumalabas sa bibig ng Diyos? Sabi po sa 3:17, sabi ni Jesus, and behold, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Sabi ng Bible, tingin lang kayo, hindi ka lang nabubuhay sa tinapay, nabubuhay ka sa bawat salita na lumalabas ng Diyos. Ano ang lumalabas sa bibig ng Diyos? You are my beloved Son. Ang ibig sabihin, ikaw ang pinakamamahal kong anak. Binanggit din po yan
sa Matthew 17. Sige, next verse. Praise God. Sabi po uli, doon na lang tayo sa highlighted. And a voice out of the cloud saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Basahin niyo po ang buong tipan. Yan ang laging lumalabas sa bibig ng Ama. Ano bang ibig ko sabihin? Praise God. Kahit magkamali ka, isa lang ang sasabihin ni Lord, "Anak, mahal kita." Hindi ka lang dapat mabuhay sa tinapay, mabuhay ka rin sa pagmamahal ng Ama. Alam niyo po, pag may mga pinagdadaanan kayo, lalo na yung mga kababaihan, yung mga nanay, mga masikreto yan. They pretend to be strong. Lalo na kapag katapat, kasama ang mga anak. Parang ang lakas nila. Pero deep inside, hindi sila ganong kalakas. Saan sila umiiyak? Kapag tulog na ang mga anak. Iiyak sila. Pasensya kayo mga anak ko, hindi ko maibigay ang mga gusto ninyo. Nandito si mama nyo sa abroad, ginagawa ang lahat. Oh, so iiyak sila pasikreto. Tama ba? Lalo na pag may pagsubok ka, lalo na pag may pinagdadaanan ka. Tandaan po ninyo ha, kahit tayo nasa biyaya, we are not exempted of what is happening in the world. Because Jesus attested, sabi niya, in the world, you have tribulation, you have prostration, you have distress, but cheer up, I have overcome the world. Kaya minsan, wag mo sabihin kahit biyaya ka, nalulungkot ka rin. Namimiss mo rin ang mga mahal mo sa buhay. May pinagdadaanan ka rin na problema, nagkakaproblema ka rin, tama? Hindi naman ibig sabihin na pag nasa biyaya tayo, wala na tayong problema. Aba, may problema kung wala ka ng problema. Praise God. Amen. May nagtanong sa akin, "Pastor, ano bang kailangan kong gawin para mawala ng problema?" Sabi ko, binasa ko ang Revelation 21. Sa langit, wala ng pagtangis. Wala ng pagluha. Wala ng pagdadalamhati. Sister, kung gusto mo ng walang problema, umuwi ka na kay Lord. Pero church, hallelujah, yan ang kagandahan. Kahit nasa mundo tayo, naaapektuhan tayo minsan ng mga nangyayari sa mundo, pero ang biyaya ng Diyos, tuloy-tuloy. Ang blessing ng Lord, tuloy-tuloy. Ang kabutihan ng Diyos, tuloy-tuloy. Amen? Ito na po, pag may problema kayo, lalo na pag nag-iisa ka, itong si Satanas talaga sobra. Hindi tayo tigil-tigilan. Kahit nasa biyaya kayo, hindi pa rin kayo tinitigilan. Hallelujah, basa tayo. Sabi niya, sige next slide kapatid. Dito po tayo magtatapos. And the devil, sa mga Bisaya, devil. Hallelujah. The devil said, praise God. Sino mga devil? Sabi naman ng iba, bakit may ebidensya ka? May ebidensya ka na Bisaya ako. Wala naman kayo ebidensya. Praise the Lord. So sabi niya, the devil said, if you are God's son, jump off. Nung he was in the temptation, there is missing. Hiramin ko po sa inyo. Sabi ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos. Pero hindi yan. Dapat ang sinabi ni Satanas, kung ikaw ang pinakamamahal na anak ng Diyos. Bakit inalis niya ang salitang pinakamamahal? Kasi gusto ipaisip ni Satanas na tuwing may problema ka, hindi ka mahal ng Diyos. Pero ang totoo, mahal ka ng Diyos. Sabi ko, wag lang kayo mabuhay sa tinapay, mabubuhay kayo sa pag-ibig ng Diyos. Kasi sa pag-ibig ng Diyos, doon ka humuhugot ng lakas. Sa pag-ibig ng Diyos, doon tayo humuhugot ng pag-asa. Pag naranasan mo ang yakap ni Lord, magkakaroon ka ng ibayong lakas, ibayong sigla to go on. Dumarating sa punto mo na ayaw ko na, pagod na ako. Pero once
the love of the Lord, naranasan mo, you have an extra miles to go on. Amen? Pwede ba tayong tumayo lahat? Praise the Lord. Pwede ba natin awitin, kapatid, ang I Sing Praises? Key of G lang, hindi ko kaya yung mga matataas na key. Kasi minsan ang ibang mga pastor, pinagbibirit ako. Hallelujah. Church, balikan natin. You are now in the dispensation of grace. Not only year, but years. You will experience the fullness. You will experience the favor. You will experience the fairness of the Lord. Hallelujah. Because God is so faithful sa atin. Amen. Hallelujah. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay as we sing this song? We sing this song. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige, church, it's your moment with the Lord. Alam ng Lord ang sitwasyon mo. Katatagpuin ka ngayon ng Panginoon. The grace will found you. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po. Thank you, Jesus. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name. Sige po, church, lift up your voice. Your name is great. The presence of God is here. Hallelujah. To be Praise. I sing praises. I sing praises to your name. Huwag kang mahiya, church. Oh Lord, Worship the Lord your God. praises Hallelujah. to your name. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh Lord, Hindi ka titigilan gawa ng mabuti. is great and greatly to be praised. Sige, church, parinig mo ang iyong tinig. I sing Hallelujah. Hallelujah. Rapa, rapa, rapa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. praises to your name. Come on, the presence of God is here. Hallelujah, hallelujah. For your name is great and greatly to be. Sige, church, minsan pa, sabihin mo sa Panginoon. Hallelujah. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. And oh Lord, for your name is great. Sige po, church. Natutuwa ang Diyos. Hallelujah. Natutuwa ang Diyos. Come on. Hallelujah. Nararamdaman mo siya. Praises to Nararamdaman mo siya. Hallelujah. Iyayakap ka ng Diyos. Hallelujah. praises to your name. Oh Lord, For your name, Jesus. for your name is great and greatly to be. I give glory to your name, Jesus. Sasambahin ka namin. Your name, Oh, glory to your name, Jesus. Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly. Minsan pa, church, come on. Hallelujah, hallelujah. May ginagawang Diyos, come on. May ginagawang Diyos, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, hallelujah. Glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sige, church, just worship Him. Hallelujah.
Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. For your name is great and greatly Let us pray, church. Lord, Ikaw ang Diyos na nakababatid ng lahat ng bagay. Nakikita mo, Panginoon, ang aming mga sitwasyon. Nakikita mo ang aming mga desires. Nakikita mo ang aming mga prayers, Panginoon. But Lord, we hold on to your word. That we are now in the dispensation or years of grace. Lord, we declare na maranasan namin ang fullness. Maranasan namin patuloy ang forever. Maranasan namin ang favor. At maranasan namin, Panginoon, ang fairness na kung ano ang mayroon si Jesus, ay mayroon kami. Father God, you are the God of all grace. And you are able to make us, Jesus, rich. Payayamanin mo kami, pauunlarin mo kami, Panginoon. Salamat sa benepisyo ng tinapos mo na gawa sa krus ng Kalbaryo. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti. Lord, hayaan po ninyo ang iyong mga anak na narito ay minsan pa maranasan namin. Let your love manifest in our lives. At alam po namin, Lord, na kayo ang patuloy. Dahil kung ano ang iyong sinimulan, ipagpapatuloy mo, Panginoon. Sinimulan mo kami pagpalain, tuloy-tuloy mo kaming pagpapalain. Sinimulan mo kaming gawa ng mabuti, tuloy-tuloy kang gagawa ng mabuti. Sinimulan mo kaming papagtagumpayin, tuloy-tuloy mo kaming papagtagumpayin, Panginoon. Jesus, thank you. Whatever you have started in us will continue forever, Jesus. We are blessed forevermore. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pastor. Praise God. God is so good. Amen. God is so good. Amen. At ang kanya pong biyaya sa ating buhay ay tunay nga pong hindi natin mapapantayan. Tunay na napakabuti ng Diyos. Ang ating pong inaral ngayong gabi ay tunay po naghahayag ng kanyang kabutihan, ng kanyang katapatan sa ating buhay. Amen. So we prepared a song na alam nyo rin po, and I want you to meditate sa awit na ito. If we will read these verses, yung verses po ng awit na ito. Amen. Ang sabi po doon, Lord, tinatawag kitang matapat. I call you faithful. Amen. Sa mga pangako mo sa buhay ko na tinupad mo, pwede po natin pakita. Amen. Amen. Andiyan ba? Glory to God. Yan po, I call you faithful. Amen. For the promises you've kept and every need you've met. Tuloy po natin, basahin natin. Lord, I'm so grateful. Amen. You were with me with every step, and I never will forget.